Okay. So, again, good morning, my Italian students. Good morning, ma'am. Magandang buhay po. Mabuting tao po. Mabuting tao po. Magandang buhay po. Nag-graduate mabuting tao na kayo, Nancy? Oo. Sige, magsimula na kayo. Okay. So, ang lesson natin for today is about dignidad. Okay? Pinasayin ko sa inyo kung ano po ang mahulugan ng dignidad. Ha? So, bago po natin i-discuss o i-analyze yung mga larawan, ano po ang nakuha ninyong sagot ng dignidad? Mayroon kayong mga assignments? Opo. Sino po ang gusto magtaas ng kamay para magbigay kung ano po ang ibig sabihin ng dignidad? Mas marami sa kanya. Magitaas ng mga marami yan. Yes. Hi, Miss Lat. Ito ay ang paggalak at pagkamalan ng sarili. Okay. So, ang dignidad ay ang paggalang sa sarili at sa iba. Okay? So, ang job ko ay nandoon. Okay. Hindi siya natulat. Oh. How about season? Ano po yung nakuha ang lugar ng dignidad? Opo. Ang dignidad ay tinutulong sa pagkakong ay nagsabi ko na may ugnayan sa kanyang Okay. So, na-mention niya yung mga pinakunan. Okay? Panganahon is hindi wagas lang, hindi maingay. Okay? Panganahon is peaceful. Okay? Ganun pa mahaba yung definition ng iyong dignidad. Ha? Ha? Na-shock siya. Yung second question po natin, si mga pagal, ano po yung second question? Pakibasa. Wala ka sagot? Wala ka sagot? Wala siya sagot. Wala siya sagot. Yes. Okay. So, sa wikang Ingles, ang tinatawag po natin dignidad ay dignity. Wala na lugar ang gusto. Ano yung kanilang binigay na definition ng dignidad? Hindi. Ano na? Yung sinabi ng classmate. Piling mo na lang sumagot. Yes. Ano yung Ito ay ang paggalak at pagkamalan ng sarili. Yung dami niya naman So, here kami din, tinatawag natin na dignity. Okay. Pakibasa po natin. 1, 2, 3, go. Dignidad, paggalak at pagpapalaga sa sarili at kapwa. Dignity. Okay. So, sabi kami din, tinatawag natin na dignity. So, kapag po sinabi natin dignidad, tayo po ay mayroong paggalang at pagpapahalaga sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating sarili. Okay? So, ngayon ay titignan natin itong mga larawan. Okay? Sabi ko kanina, siya si... Anong tawag sa kanya? Nakita nyo? Lolo Iceman. Okay. So, siya si Lolo Iceman. Ayun. Okay. Sige.
Hindi. Ha? Hindi. Kaya Aris ko. Hindi naman siya si Aris ko. Okay? Patay sago. Ha? Oh, sige. So, siya po ay si Ma'am Natalie Balinas. Okay? Siya po ay isa ring guro by profession. Pero ngayon, siya po ay working from home. Okay? Kasi need niya pangalagaan yung kanyang mga maliliit na anak. Meron siyang grade 1 at yung primary ng mas nakababatang anak niya. Okay? Next. Kailangan niyo? Okay. Pero yung makikita niyo doon, okay. So, siya po si Auntie Edith. Auntie ko siya. Okay? So, bakit po sila pinakikilala sa inyo? Kasi, mayroon sila significant na epekto sa akin. Kasi sabi natin sa dignidad, paggalang at pagpapahalaga. Okay? So, sila ay aking ginagalang at pinapahalagahan sa aking buhay. Okay? And then, yan. Okay. Kanina, nagsisearch ako ng honest na Pinoy. At ito yung binigay ni Divine ni YouTube. Okay? Tiga Cebu siya. Okay? And then, yung nag-vlog nito ay Amerikano. I'm not really sure kung Amerikano, German, or what. Pero vlogger yung nag-post. Okay? At nakikita natin na siya ay hanap buko. Buko yan. Kasi nagkawa na siya ng buko. Okay? Nagtitinda po siya ng buko. Okay? Kaya nga, inventory ko nakalagay dyan. Yan. Ano po masasabi ko dyan? Ano po? Naglalaro siya. Accept yan. Okay. Si Kelly. Hello. Okay. So, si Kelly Rose ay yung mga tinatawag natin na mayroong Down syndrome. Okay? Kapag may tinawag natin na Down syndrome, hindi ganon ka-normal yung kanyang katawan, and then likewise yung kanyang isipan. Okay? Si Kelly ay isang inspirasyon ko. Bakit? Kasi sa murang edad niya, siya ay fighter. Bakit kung nasabing fighter siya? Paano siya lumalaban? Hindi po nakikipag-uusap si Kelly. Okay? Nilalabanan niya yung kanyang sakit. Kasi po, si Kelly po ay mayroong cancer or leukemia. Okay? May po siyang leukemia. Kung kaya, lagi po mayroong blood transfusion sa kanya. Lagi siyang sinasalinan ng dugo. At yun yung bakit ako umanganga sa kanya. Kasi laban siya ng laban. Hindi siya sumusuko. Okay? Yan, Delmire. USA? Sa USA ba nakabasa si Pope Francis? Saan? Sa Rome. Okay? Sa Rome siya. Okay?
Yan. Lenny Lugaw. Ready, ma'am. Lenny Lugaw. Manalo. Ay, ready ako. Manalo. Kayo. Carlos Lugaw ako, ma'am. Tapos, Kay Duterte ako. Yan. Yan po si Carlos Yukon, pinagmamit natin dahil siya yung nakagod sa Olympics ngayon. Okay? Nakapunta siya sa Japan. Saan nanalo si Catriona Red? Miss Universe. Okay? Ako na sa Nanalo siya sa Miss Universe. Ayan. Ayan. Ay, mami, taga dito yun. Nakikita ko na dito. Okay, so siya po ay si Ate Ricky, ang ating school maintenance. Okay, magalinis ko po. Kamay na po lang po sa meron. Buwan mo yung sa mga ako. Yan, sige yan. Outsidor. Okay, so si Sir Kim Tutak, ang ating guidance counselor, ang nickname niya ay Kim. Okay? Kaya pwede natin tawagin Kuya Kim. Or Sir Kim. Yes. Okay. Kung minsan, meron kayong bad connotation kapag sinabing guidance counselor or guidance office. Kapag sinabing guidance office, ano yung nasa isipan ninyo? Lumayo ka na. May upang ka daw. Tama na ako magulang na. Nakausapin mo magulang. Ako sa Robin Magbulan. Kabayan mo sa'yo. Kaya Miss Eden. Gampo. Magtaas po kayo ng kamay. Magtaas po kayo ng kamay para hindi po sabay-sabay na sa kasunod. Pwede mag-out lang. Pwede pa-kick out. Kasi si Sir Kim ang nagtatala kung kailan kayo nagpunta ng guidance office. Kung ilang beses kayong tinatawag. Okay? Kapag kayo ay naka-distrike na, that means humanap ka na ng ibang paaralan. Okay? Next. Ma'am. Ay, marami kayo sa ano. Mamra. Ano mo yan? Mamra. Pakibasa nga po natin. One, two, ready, go. Ang pronunciation po ng kanyang pangalan ay Rashid. Kaya ang nickname po niya ay Ma'am Rash. Okay? So kapag po pumasok si Ma'am Rash, ano po ang
Ate? Good morning, ma'am. Pagka po good morning, good morning. Pagka po afternoon, pag po 1 p.m. na po yun. Ayan. Pagka po 1 p.m. pataas, afternoon na yun. Ayan. Pag po pumasok, good morning ma'am. Magandang buhay po. Okay? Klaro po ba? Siya po ang ating grade level chairman. Pakipasok po. 3. So, si Sir Jake Sancuyo, siya naman po ang OIC sa senior high school. Okay? So, kapag po kayo ay naging senior high school, baka siya na yung maging principal ninyo sa senior high school. Okay? Ipasa po. Parang Okay? So, si Sir Hermes Makatang Vargas, siya po ang ating school principal. Okay? So, kapag po nakita niyo si Sir Hermes, always say, magandang buhay po. Kaya po kayo tinuturuan ng maglalangbaw. Okay? Kung mapapansin ninyo yung mga previous students po na pumapasok dito na nagmamahal sa akin, yung iba, minsan makikita ko sa daan, they will just say, hi ma'am. Makikita lang nila ako na ngingiti lang ako. Kasi I don't accept yung hi ma'am. Okay? Kasi tinuruan ko kayo ma'am, maglalangbaw. So, if you cannot do maglalangbaw, at least you will say, good morning ma'am. Kung nakalimutan nyo yung pangalan ko, good afternoon ma'am. Okay? Hindi po yung hi ma'am. Hindi naman po tayo magka-sing-edad. You will say hi to your friends. Okay? Always have that level of respect. Okay po? Kaya yung mga nakikita nyo pumapasok dito na nagmamano, yun po yung mga previous students ko. Okay? So, ano po ang dahilan bakit po pinakita sa inyo ang mga larawan na yan? Ano ang meron sa kanila na meron tayong lahat? Ano po ang meron sa kanila na meron tayong lahat? Yes. Paggalang at pagpapahalaga, which is dignidad. Okay? So, lahat po ay mayroong dignidad. Okay? Nakita ninyo doon sa mga larawan, mayroon akong pinakita sa inyo na buko vendor. Nakita ninyo si Lolo Iceman na nagtitinda ng yelo. Nakita ninyo si Ate Christy na maintenance natin sa school. And then, nakita ninyo si Pope Francis na siya ang pinaka-head ng ating simbahan. Okay? And then, you have Carlos Yulo na nagbigay ng karangalan sa ating mga Pilipino. Okay? Nakaka-proud na tayo ay matawag na Pilipino kapag mayroong ganong tagumpay. Tagumpay ng isa, tagumpay natin lahat. Likewise, Fiona Gray na naging Miss Universe. Okay? Kaya yung iba, nangangarap na maging Miss Universe din. So, ano man po ang ating estado sa buhay, tayo po ay pare-parehong mayroong dignidad. Okay? Pare-pareho tayo mayroong dignidad. Kapag sinabi natin dignidad, tayo po ay dapat na igalang. At tayo po ay dapat na pahalagan.
mahalin natin ang ating sarili. Sinubukan nyo na ba na yakapin yung sarili nyo? Di ba? Hug yourself. You mention your name. I love you, Lord. I love you. Yeah. Always assure yourself. Hindi mo naman sarili mo. You hug yourself. Pagiging mo yung pangalan mo. I love you. I love you, Robert. I love you, Irene. Okay? So, lagi nyo i-assure. Hello? Hi! Lagi ninyo i-assure ang mga sarili nyo that you love yourself. No one will love you the best except yourself. Kung hindi ninyo mahal ang mga sarili ninyo, sino pa ang nagmamahal sa inyo? I'm not saying na hindi kayo mahal ng mga magulang ninyo. Pero, what I'm saying is, dapat nauuna yung magmamahal ninyo sa inyong mga sarili. Kasi, kayo, sa edad ninyo, mayroon na kayong jowa-jowaan, eh? Makinig po muna. Makinig po muna. Paano ninyo masasabi mahal nyo yung isang lalaki o yung isang babae kung yung sarili ninyo hindi ninyo minamahal? Huwag na huwag ninyo hahayaan na kayo ay bastusin. Huwag na huwag ninyong hahayaan na kayo ay sasaktan. Yeah. Sa mga babae, hindi porket sinasabi sa inyo ng mga lalaki na mahal kayo, ay pwede na nila kayo saktan. Hindi pwede yung, ay kalugulang kaya na. Pero, sinampal ka niya. Or whatever, physical or verbal. Okay? When we say verbal, minumura ka niya, saying bad words na hindi mo masigura, that is hindi maganda. Huwag niyo sabihin na, makalugulang kayo po kasi. No! Kung mahal mo isang tao, hindi ka niya dapat saktan. At kayo namang mga lalaki, hindi ibig sabihin na kapag ang babae ay hinaya nyo, ang isang proof lang ninyo ay yung SEX. Ganito. Mahiyo. Kapag yung babae nananakit, sasabihin din na huwag mo akong saktan. Kasi mahal mo yung sarili mo. Yung news mo na malo. Si? Yung news mo na malo. Addition, subtraction, multiplication, division. Okay? Kaya ako pinapaliwanag sa inyo dahil yan po ang ating lesson. Na tayo ay dapat na pangalagaan natin yung ating dignidad. Kapag po sinabing dignidad, kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, kaya puti ka, kaya maitim, kaya kulot ang buko, kaya unatyan, okay? Wala po sa ganong definition or characteristic. When we say dignidad or dignity, tayo po ay pantay-pantay. Kung tayo ay likhain ng Panginoon, tayo po ay nilikha niya na pantay-pantay ang ating dignidad. Kaya babae ka man o lalaki. Kaya, before, doon sa pinaka-unang panahon, ang mga babae, yun yung mga tinatawag nilang pangbahay lang. Hindi nagtatrabaho. Hindi katulad ng nakikita nyo ngayon na
mayroong mga babae na fireman, mayroong mga babae na sundalo, sabi nyo, police. Okay? So, hindi lang po yun pang lalaki. It means, kaya rin po ng mga babae. So, pantay-pantay po. Ay, tiyan niya po. Ngayon, mayroon po tayong third question dun sa assignment. Pakibasa po yung third question. At kung mayroon po kayong sagot, itaas po ng kamay. Yes. Wala. Walang po mga assignment. Si Season. Okay. So, kapag po sinabi natin human rights, ang karapatang tao, okay? Sige. Sige. Human rights. Ito ay mga karapatan na dapat ganap at proteksyonan ng pamahalaan at simulat para sa kalayaan ng pagganap sa bibigyan ng bawat. Okay. Meron pa po? Bukod po dun sa mga nabasa, yes? Yes. So, kapag po sinabi natin human rights o karapatan ng tao, sabi niya kanina, kailangan ay pinoprotektahan ng pamahalaan. Okay? Kaya po ako ngayon po ay nanonood ng balita, napapanood ko yung balita sa West Philippine Sea, yung ating mga kababayan na pinoprotektahan nila yung ating teritoryo. Okay? Nakikita natin yung mga ginagawa ng mga Chinese vessels na kung saan yung isang inaabuso nila o parang pinos-torture or ano ba yung term na yun? Yung binobombahan ng tubig yung ating mga Philippine ano ba? Yung ating mga Coast Guard. Okay? So, doon natin nakikita na tayo ay pinoprotektahan ng ating gobyerno para hindi tayo masakop ng ibang bansa. Okay? And, kapag po sinabi natin human rights, kung kayo ay aware doon sa tinatawag na EJK. EJK. Alam niyo po yung EJK? Okay. Pakibasa nga po natin. Kapag po sinabi natin extrajudicial killing, kung kayo po ay nanonood
napokhang, okay, user ng shampoo, okay. So, yun po yung tinatawag na extrajudicial killing. Bigla-bigla na lang nawawala. Hindi lang yung mga natotokang, kung natatandaan ninyo yung mga nawala na nag-online sabong, ilan yung mga hinahanap na hanggang ngayon hindi pa klaro sa mga pamilya nila kung nasaan yung mga mahal nila sa buhay. Dahil bigla na lang nawala yung mga personalidad na yun. Okay? So, yun po yung tinatawag natin extrajudicial killing. Kung saan, dapat po, tayo po ay mayroong mga human rights. Kayo, dapat alam niyo kung ano yung mga human rights niyo. Bilang mga teenager, ano po ang inyong human rights? Ano po ang karapatan ninyo? Karapatan? Mana? Ano po ang karapatan ninyo? Karapatan matutong? Ano ginagawa niyo ngayon? Mag-aral. So, your human rights is to study. Karapatan niyo na kayo ay mag-aral. Okay? Pero, dahil tayo ay tinatawag na third world country, hindi tayo ganon kamukha ng mga first world country, ang edukasyon sa atin ay nagiging pribilehiyo. Okay? Ito ba? Magbasa nga po natin. Ulit. 1, 4, ready, go. Ang edukasyon po sa Pilipinas ay nagiging privilege or pribilehiyo. Nagiging pribilehya kasi hindi naman po lahat ay kayang mag-aral o kayang papag-aralin ng mga magulang. Kaya kayo, maswerte kayo, mapalad kayo, at kayo ay pinapapunta ng mga magulang ninyo sa paaralan. Kung kayo ay nanonood ng mga documentary film or documentary movie, okay, makikita ninyo na yung iba lumatawid ng mga ilog, sapa, just to go to their school. Lalo-lalo na nung tayo ay nasa modular. Okay? Makikita mo, nandun sila sa taas ng bundok. Kumukuha ng signal. Kasi wala namang signal talaga sa mga bundok-bundok. Okay? O, yung iba naman, pupunta sa taas ng bubong. Nang sa ganon, makakuha ng signal. Okay? So, pahirapan ang edukasyon. Hindi naman katulad sa ibang bansa, nung sila ay nagkaroon ng naranasan natin ng pandemya sa buong mundo. Walang makakapagsabi na, ay, accepted kami sa COVID-19. Ang COVID-19, kung ating susuriin, ay isang paalala sa atin na tayo ay pantay-pantay. Kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, walang magagawa yung pera mo. Kapag ikaw ay dinapuan na COVID-19 o ng virus. Okay? So, doon natin makikita na tayo ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay. Hindi mo masasabi na, ay, kaya kong magpunta sa ibang bansa. Paano ka makakapunta sa ibang bansa? Naka-lockdown lahat. Kahit na may pera ka, hindi ka makakapunta sa ibang bansa. We will wait kung kailan sasabihin ng mga bansa na pwede na silang mag-accept ng mga turista. Okay? Kahit nasabihin mo na milyonaryo ka, yung video mo, hindi ka
virus at wala nang magawa yung mga dugo. Okay? Kaya kanina sinasabi ko sa inyo na pangalagaan yung mga sarili ninyo. Kasi yung ating kalusugan, yan po ang ating kayamanan. Kaya kapag may nakikita ako mga estudyante na nagising ako ng 13, naka-online pa, tinatanong ko kung nagising na rin ba, nakatulad ko, or matutulog pa lang siya. Okay? Kasi ako, pag uwi ko ng bahay, alas 8, tapos na ako kumain, akin na ako, tutulog na ako doon. Gigising ako doon, 2:45. Okay? So, kung nakikita ninyo yung sinesend ko sa inyo, kung anong oras ako nag-send, gising na ako doon. Okay? Kaya, yung mga nag-CPM sa akin na alas 9, tulog na si Ma'am London. Okay? Bakit? Napakahalaga po ng ating pagtulog. Kasi kapag po tayo ay natutulog, yung po ating mga internal organs ay nagre-regenerate. Kapag po sinabi natin nagre-regenerate, doon po kumukuha sila ng lakas para masustain yung ating katawan. Okay? Kaya dapat, ang ideal, 9 to 10 p.m., tulog na tayo. Nang sa ganon, nakakapag-regenerate na yung ating katawan. Pero kapag tayo po ay alas 11 na, alas 12, alauna, alas 2, ising pa, dyan po, nasisira yung ating sistema sa katawan. Kumisa, masakit po pugon ko, masakit po puwat siya, masakit po kesyo, masakit, lahat masakit. Kasi, hindi nag-generate ng maayos yung ating katawan. Okay? So, lagi nyo tatandaan na napakahalaga na alam ninyo kung paano ninyo pangangalagaan ang sarili ninyo. Yung sinabunan ninyong activity yesterday na kung saan ng question doon, paano nyo ginagalang ang sarili ninyo? Sabi ninyo, pinapanatili ninyong malinis ang inyong katawan. So, dapat tayo po ay laging maayos. Tayo po ay laging naliligo at tututbrush. Maawa ka naman sa katabi mo kung ang hininga mo ay parang important. Amen? Tapos pag sinabi sa'yo, ibad breath ko, ano? Okay, hindi naman ang slide mo, amen? Amen? So, dapat po ay panatilihin natin yung proper hygiene. Yes. Okay, what's the time? 9:18. Sino ba yung record? O, sige. O, kami,